Sirs and ma'am. So, again, thank you very much for everyone here, for everyone who were able to attend. Alam ko mainit, malayo sa marami, may mga taga Cavite, Antipolo. So, thank you. Thank you very much, first of all. Welcome to the very first meetup of PBI Pilipinas. PBI Pinas started back in March 2020, pre-pandemic. Slightly pre-pandemic, it started when dumalo ako sa isang Microsoft official event sa Ayala. Ano siya, monthly siya supposedly, monthly updates nila. Pag may mga Power BI desktop updates, nagmi-meet sila. So, umattend ako one time nung March, pag uwi ko, nag-search kagad ako ng meron bang local group ang Power BI para makapagtanong ng tanong. Kasi bago lang ako that time nung March, nung 2020. Unfortunately, wala akong mahanap na group. So, nagtayo ako ng sariling group, tapos inisip ko, sige, sa next meetup ng Microsoft, mag-aalok rin ako ng members, magre-recruit na rin ako. Yun na pala yung huling Microsoft event kasi nag-pandemic na. So wala na mula nun. That time, magtatanong ako sa Power BI Pinas Facebook group, ako yung magtatanong, ako na rin yung sasagot, ako na rin yung nagla-like sa sarili kong sagot. Kasi talaga, kumbaga, nangyari nun, parang naging vlog na siya in a way, although group siya. So, doon nagsimula, yun yung parang pinaka-beginning. So, something lang na gusto kong i-share if at some point gusto nyong mag-breakaway group, we are Power BI Pilipinas. This is Power BI Pilipinas, the community. Pero I know dynamic naman yung mga korporasyon. Dynamic rin kayo. You're at this point, I hope na hindi lang si PBI yung main target. It's supposed to be data analytics. It's supposed to be data visualization. It's supposed to be storytelling. Ayan. So, at some point, kung gusto nyo mag-breakaway group, yun lang. Gusto ko lang i-share yung side story na yun. Kumbaga, don't get discouraged if wala masyadong nag-join, walang nagre-react, dalawa lang kayo na nagre-react sa sarili mong post, nanay mo yung isa, totally fine. Tuloy nyo lang as long as naniniwala kayo na it's something na worth your time. Rico Balibalita, our special guest. Ano man, sir? So sa Facebook, my name is RJ Juan. So I'm connected sa Accenture, Data Engineering Senior Analyst. Madalas din ako sumasali sa mga Power BI contest, sa mga Power BI challenge. Good thing about it is, una is matututo ka. So makikita mo yung mga kapareho mo ng kung paano sila gumawa sa same dataset. So magkakaroon ka ng mga connection. So kaya madalas sumasali ako sa mga ganong contest. So magandang practice na rin yun, lalo na pagka beginners tayo. Doon din ako nahasa sa iba-ibang dataset. Usually kasi sa mga company, medyo common yung dataset na ginagamit natin, pare-parehas lang. So madalas Excel, o meron mang database SQL. Pero sa mga ganong challenge, makikita mo iba-ibang domain. So magkakaroon ka rin ng mga analysis about dun sa mga domain na yun. So pag sumasali ako doon, so syempre using my free time lang, syempre full time din ako sa work. And minsan naman nananalo, minsan hindi. So okay lang yung pag dinanalo. At least makikita mo yung ano ba yung tsura ng nanalo, gaano ba kaganda yung presentation niya, ano ba yung nilabas niya mga metrics doon. Yun. So magkakaroon ng idea para improve pa yung skills mo. Ayun, so in-encourage ko kayo na sumali rin sa mga ganon. Kasi magandang ano rin yan, opportunity para matuto sa mga Power BI challenge. Next up magsasalita muna before we go to Brian's presentation, si Sir Arman. All the way from Las Piñas nga ba? Las Piñas. Ilang tayo ko si Sir Lance. So sinasabi mo na late ka dahil sa kanya? Hindi. Sorry. Ayan, good morning po. Ako po si Arman Las Piñas. From Las Piñas nga naman, yan. What is your main job? Sa ngayon po, ang trabaho ko talaga ay company driver. So, sa St. Joseph, Simbahan, driver po ako ng mga pare. Apo. So, tapos, nahanap ko po yung journey ko sa data science way back 2022. Kasi meron ako so nag-cellphone ako, wala lang, scroll lang, surf lang. Tapos, napanood ko yung interview kay Elon Musk. So, sabi ni Elon Musk doon,
darating ang pagkakataon na AI will dominate humankind. Ganon, bla bla, ganon. So napaisip ako. So bilang isang company driver, wala akong ibang ideya sa data science. So sabi ko, oo nga no. So yun yung siguro nag-spark na sa akin na kailangan ko mag-upskill. Kailangan ko mag-skill, kailangan kong i-upgrade yung sarili ko. So sa ngayon, international na kasi yung yung mga trainings sa kinukuha ko. So nag-enroll ako sa US Department of State under ng Business Affairs for East Asia. Yun. So yun ang kinukuha ko ngayon para mas umunlad pa. Tapos may mga project akong ginagawa. So lahat siya ay pro bono kasi bilang pa lang naman ako, wala pa akong ibang experience. So lahat ng project na ginagawa ko ay pro bono. Sa mga college student, mga ganyan, tumutulong tayo. Tapos may website din pala akong ginawa. Pwede kong i-share sa inyo sa group about history siya ng Pilipinas. So website siya na doon mo makikita yung history ng Pilipinas and specific location. Kunwari, sa amin, Las Piñas. Ano ba ang meron sa Las Piñas? Bakit siya tinawag na Las Piñas? Mga ganong ideya. Tapos, one of the project na gusto ko, yung sa GIS. So, kakagraduate ko lang last month as GIS analyst. So, continuous pa rin naman siya yung learnings. Hindi pa rin naman napuputol yon. Ayun lang. Thank you. Alright, good morning everyone. So I'm Erin Brian Valdevilla. So we are here, somewhere here are aspiring, somewhere here are months of experience, somewhere here are experience. So right now I'm going to share you my data analytics journey. So I started the Power BI and then ayun, kahit Pasko, kahit bagong taon, I sacrifice para matapos ko yung Power BI, makahabol sa project for 3 weeks on January 2023. So as you can see, ang project output ko, first things first, ay ganyan. It sucks, pero don't worry, kung magsisimula kayo at ay ganyan ang output nyo, don't worry about kung ano yung output nyo kahit hindi siya ganun kaganda. Yes, it's criticism. So you have to identify who are giving feedbacks or just shining the limelight just to bash you. And right now, here I am sharing you how the journey that I had gone through when I started to making it win it. So this is the dashboard. Here's the next dashboard. Another dashboard with a tooltip. And here I am, from where I started to where I am now, sharing you a journey that when you're pursuing this opportunity, your desire should be, you really, really have to like it. It will not be that easy. Maybe it's for you or it's not. So don't be fooled by others' journey. Focus on your own journey to get there. So that's it. I'm Erin Brian Valdevilla and happy to share you my journey. Thank you so much. Good morning sa inyo lahat. Hi. My name pala is Alan. Actually, base ako sa Pampanga, pero yung work namin dito sa Mayottes lang. Bali, nag-career shift ako sa data analytics I think mga 2 years ago. I came from the telco industry. So parang yung naging journey ko naman is parang ganun din, naging curious lang sa Facebook, tapos napunta ako sa mga iba't ibang Facebook group. Hanggang nakita ko actually meron isang old na parang Facebook group pangalan Aspiring Data Analytics sa Philippines. So yun yung unang group na join ko noon. Tapos may isang HR na nag-orient kung paano ka mag-transition from a non-technical role to a technical role that time. So sabi niya, kung may mga existing job kayo, you can probably use that one as your parang jumping board. So that time, I was doing parang freelance sa isang mga shop in Lazada. Bali, nag-handle kami ng shop that time. Tapos na-discover ko na meron silang mga data na pwede mong i-gather. So what I've done, nag-aaral akong konting Excel that time. Tapos in-analyze ko, ginawa ko ng something na insights. And then from there, nakapag-jump out ako from freelance na parang analytics, naging full-time na mid-level analytics yung parang trabaho ko ngayon. Yung pinaka natutunan ko dito sa company namin, yung
pag-handle nung pawang programming language ni Power BI, yung M language na tinatawag. Kasi pag alam mo gamit yung M language, yung transformation mo mas mabilis. Kasi before, ang problema yung sa Excel, yung 1 million to 2 million na dataset, hindi siya pwede sa Excel. Pero pag marunong ka ng M language na tinatawag, pwede mong i-manipulate yung data niyon using yung M language tong Power. Good morning everyone. Ako pala si Victor Sanchez, currently based sa Quezon City. Nagtatrabaho ako sa isa siya sa company na nag-transition to technology from publishing. Bali, if familiar kayo sa Reed Elsevier, doon ako nag-work. My name is Hernan Elgarico. Actually, I'm not a career shifter. I'm started when I started Power BI. So because basically, I'm starting ClickView developer since 2013. Also started Power BI in 2013. So sabay sila ginagamit ko as BI developer. So Power BI started is in Excel. Kung familiar kayo sa Power Map, Power Query, Power View, at Power Pivot. So I started on that. Hello, good morning everyone. My name is Angelo. So I am a Power BI consultant po. I started with the Power BI since 2021 po. So actually it started from kagaya kay Sir Excel din po. So working with the Power Query, more on parang na-explore ko lang siya kasi wala dun sa company namin na gumagawa ng mga ganong reports. So ako yung parang nag-initialize, ako yung nag-initiative para magawa yung mga reports ko, and then I present it with the management po, and then they like it, and then that's why they pursue that that path. Hello, I'm Marcus Lex, but you can call me Marcus. So paano ba nag-start yung data analytics career ko? So first of all, nung around college time ko, parang naghanap ako ng internship. So feeling ko nun at that time na gusto ko maging researcher. Pero yun, yung di ako makahanap ng matinong matinong internship, OJT. So yung isa kong friend na nakapag-OJT siya, so pinasok niya ako ron. So yung company is yung Zerolytics. So before lumipat sila ng AI, so ayun, parang consulting company pa si Zerolytics. So nung nandun, parang employed ako sa position na data science and research associate. So most basically research, data science. So at that time tinuturuan ako ni Doc ng full stack, pero yun, di ko kaya mag full stack. Tapos nung inassign sa akin yung project ng DataViz, so isang project namin, nag-enjoy ako kasi though looper siya, so right now unrelated, pero DataViz siya. So nag-enjoy ako, like sarap pala gumawa ng ganito na yung gagawin mo yung DataViz, tapos makakapagbigay ka ng insights dun sa mga companies, sa mga LGUs, kasi LGUs yung namin, yung customers namin and such. So yun, doon nag-start, tapos yung lumipat ako kasi parang di kaya nung finance ko, kasi intern lang ako noon around that time kay Doc, and more of output based kasi siya since freelancing. So ayun, lumipat ako ng company. So though data related siya, so research analyst, so nagbebenta kami ng data noon. And around that time, feeling ko kulang pa yung nalalaman ko para makalipat ng company, maka-pursue ng data analytics career. So nag-training ako in such. So right now, nag-training ako ngayon sa Udemy, so Maven Analytics, kasi parang I believe yun yung best ngayon na mura for me. And yun, actually yun, data analyst na ako. So yun yung career ko. Thank you. By the way, Joseph Lazaro, currently working dito sa may Mandaluyong, technical support engineer at registered electrical engineer. Nagkaroon lang ako ng interest kasi meron akong colleague before na nag-introduce sa akin ng Power BI. Tapos, ayun, medyo inaaral ko siya kasi interested talaga ako sa sahod. Yun talaga yung number one. Ako, to be honest. Tapos yun, ang hirap lang kasi self-learning, tapos hindi mo alam sa online
sobrang daming available resources, hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, or kung minsan hindi mo din alam kung paano mo ba gagawin. Kaya nung na-discover ko yung group, sobrang tinry ko lang parang last week na magtanong dun sa group chat. Sabi ko kasi sobrang na akong nada-down. Sabi ko parang hindi ata talaga sa akin para sa akin tong Power BI. Gusto ko na sumuko. Tapos tinry ko lang mag-chat sa group kasi hindi ko ma-solve yung DAX na formula ang kailangan ko. Tapos to my surprise, parang wala pa sigurong 1 hour may nag-reply. Tapos syempre natuwa na ako kasi hindi ako nag-expect ng reply. Opo, si Miss Shay. Shay po. First time lang din daw niya nag-reply nung araw na yon. Kaya, opo, may asawa na po siya. Tapos yung hindi ko, actually dalawa yung sumagot. Yung isa, hindi ko na masyado napansin kasi medyo brief siya. Yung kay Michelle talaga yung in-enumerate niya. Kaya, yung unang niya suggestion, medyo hindi ko napalabas pa rin. Tapos, yung next, sabi ko, wala, gumana. Sobrang tuwa po ako noon. Tapos, masaya ako natulog kasi umaga ako natutulog. Galing po ako night shift. Tapos, ayun, kaya sabi ko, kanina po, APE namin, as in, galing ako night shift, tapos nag-isip ako, sabi ko, parang kailangan ko talagang mapuntahan tong event na to kasi parang hindi ko alam kung kailan pa yung mauulit. Kaya sabi ko, kahit galing ako APE, galing night shift, pinush ko pa rin, kaya thank you. I'm Ryan, if you're all wondering. So, full-time student po ako. Na-introduce ako sa data basically because of the pandemic. The idea of, if you're familiar with the Netflix documentary, Social Dilemma. So, it talks about how social media works, how social media recommend feeds you, and how those little things and the such affects a perception of the human sa kung paano natin nakita yung mundo. So, that interests me kasi it sparked something in me na kung saan hindi naman mangyayari yun without actual data, right? So, without actually understanding kung ano ba yung lumalabas sa mga bibig natin, ginagalaw natin. So, that drives me to use data as the alam mo yun, curiosity out of nowhere. Good morning everyone, I'm Jed po. So first, I'm really a beginner. So my background is engineering, pero ngayon I'm in aviation. I'm not a pilot, but I'm an air traffic controller by profession ngayon. So ngayon, I'm currently enrolled sa Data Sense. And then I'm planning to after that mag-Spartan naman and then learn from this community kasi I really believe in the power of community na kahit beginner ka, you can learn from other people then and be inspired dun sa learning and journey nila. Ayun lang. Thank you. Hello, good morning. My name is Marie. So, I'm a career shifter and course holder as well. I just want to ask then, ano kaya yung magandang training program for Power BI so that yun nga, maka-full shift din ako for data analytics. Yeah, that's what I do every time. It's free, it's self-made, tapos takes you maybe, lahat yung module nila, for basic, parang 13 hours yata worth of content. I see. As in, kung mag-start ka super basic, pero kung medyo may alam ka sa'yo, you can space through some more. Sir, may link ba yun? Pwede ba ma-share yung link nun? Yes, it's a description ng meetup. Okay. And then, so, that time, during nung nasa refocus ako, so yun din yung time na I joined the group for Power BI and other data analytics group. I'm also part of the data science group. So, yun. Kaya po ako nandito ngayon.
Thank you. Hello. So, I'm Tresha. Ano natin? Okay, I'm from Cavite. So, yay, Etibak. My main job right now is I'm a senior business operations analyst sa isang parang real estate na e-commerce. So, what happened was, I tried to find a job na pwedeng remote or hybrid. So, ang nangyari, I saw data Sparta. I enrolled there. Kaso hindi ko siya natapos. Medyo admittedly, parang naboringan ako. So, so ayun. Nag-enroll ako sa Escolabs, if you're familiar. Para lang may format yung learning. And then, what happened after is, nakakuha naman ako ng job, which was great. Nakapivot ako into actual data, which is where I am right now. Kaso, syempre, ang ginagamit namin doon, Looker, Excel. So, parang I wanted to like upskill din. Kaya na-discover ko yung Power BI na group natin. Good morning everyone. So, my name pala is Allen. So, galing ako ng Novaliches. All the way from Novaliches. So, ngayon, ang main job ko is business analyst ako sa isang BPO company. So, sino mga taga-BPO dito? Ayun, meron mga ilan yan si sir, mga BPO. So yan, mga taga BPO, alam ang galawan pagdating sa sa business analyst o kaya sa sa data analyst. So parang business analyst tsaka data analyst parang pareho. Pero kasi yung business analysis parang parang sa amin parang malawak yung scope namin kasi medyo sa BPO namin maliit lang yung team namin. So parang ikaw lahat. So data engineering tapos Power BI sa visual at saka data analysis ikaw din. So yun yung sa ko ngayon sa main job ko. Good morning. Good morning. So Kurt De La Luna. Ang career ko nag-start, engineering graduate ako by the way. Na I'm now a data analyst sa global tech company. So I'm a Power BI beginner making extracting insights from data to make business decisions. And good morning, I'm Marco. Currently reports analyst ako sa IT outsourcing. Yun, isa yun sa tingin ko mare-recommend ko na pag nag-aaral kayo ng Power BI, sabayan nyo ng pag-aaral ng prompt engineering sa paggamit ng AI kasi kaya mong sumabay sa may 5 years experience kapag marunong ka mag-prompt engineering kasi mas madali mo maintindihan yung mga yung mga complex na bagay, i-simplify mo siya gamit yung AI. Yun yung sobrang helpful talaga ng AI ngayon. ChatGPT, sobrang dali. Power Automate yun, pasabayan yun nun. Ngayon, yung sa work ko, more on maintenance kasi yun nga, since minsan tinatamad ka, gusto mo i-automate yung mga routine na task. Pag may Power Automate ka, monitor ka na lang kung may fail na na refresh. Okay guys, ayos pa ba tayo dyan? Okay. May libreng water sa loob Okay. So, hi, ako si Aldwin. Galing Bulacan. Wala akong chicharon dala kaya sorry na lang po. Tapos, currently unemployed ako pero aspiring Power BI specialist tayo. Currently, learning pa lang tayo ngayon sa bagong path. Ano yung dati kong trabaho? Dati po ako sa armored cars. Yung mga na-hold up, nakikita nyo sa pelikula. Doon po yun. Totoo pong nangyari yun, pero di na lang binabalita. So, kung gusto nyo na side hustle, mabilis na pera, text nyo na ako. Okay. Tapos, okay. Tara na. How did you start your data journey? One time po kasi sa office, in-automate nung intern namin yung Excel. So, sabi ko, yung 30 minutes namin ginawa na 5 seconds. Ang galing. Tinuruan niya ako mag-automate sa VBA macro. Hindi pa rin alam ng mga boss ko yun. So, nagtataka sila bakit ang bilis ko gumawa ng work. So, doon nag-spark yung yung idea ko na mas
ang data pala pwedeng ang lawak ng range. Hello po. Good morning everyone. My name is Joshua. You can call me Josh for short. Tapos, nung andito na po ako sa new company ko, kay JFC, in-encourage kami or nire-require ng gumamit ng Power BI. So, it's been 4 months pa lang po since I started using Power BI. And honestly po, tatambay po talaga ako ng YouTube tsaka Google. Kaya, ang mga nasa utak ko po, boses ng mga Indiano. And I am very thankful po na meron po tayong Power BI Pilipinas na pwede po tayong magbigay or mag-ask ng questions regarding sa mga queries natin and to gain answers from the community po. Hello po. Ako po si Sir Vin Sanchez. Currently po, student pa lang po ako ngayon. Pero incoming graduate na rin po. So, nagpo-focus po akong mag-upskill sa data analytics po. Good morning everyone. I am Tito. I am from Pasig and my main job is a business analyst. So mainly requirements gathering and documentation. And hi, good morning. I'm Webster from Quezon City. So, what's your main job? Ang main job ko is currently I'm a IT sub specialist and I'm working in IT as an IT sub specialist for 8 years. And current now is slash Power BI. Years lang yung yun lang. Yun lang yung exposure ko. Thank you. Kamusta ba? Hi everyone, good morning. I am Mark Publico. So, I'm currently residing at Taytay Rizal and ano ba? And my main job as of now, I am a senior software engineer. So mainly most of the time more on Power BI kami, and then Power BI development. And kung napapansin nyo kanina yung sa sinabi ni Sir Tony, from data engineering, data analysis, data cleansing, mga ganun, ginagawa yun sa amin at once lang. Hindi ko alam na separate pala yung mga ganun. So maybe I might suggest to my company na pwede nga para madalian yung trabaho. Hello po. So, sana rinig ako dyan sa may likod. So, ako po si Rain Cyril De Vera. You can call me Rain. Tapos, although mula po ako sa Bulacan, wala din po akong chicharon. For 1 month, nag-aral ako from zero experience ng PL300. And then afterwards, first try, fortunately, nakapasa naman. And then, syempre, meron ng PL300 na certification. So, yun ang nileverage ko sa paghahanap ng work. Even though fresh graduate ako, and fortunately pa rin, nakapaghanap naman ako ng work, although fresh graduate nga. And at the same time, wala ako sa industry ng data analytics. So, galing akong electrical engineering. Ayan. So, bakit ako lumipat? Siyempre, sa sahod din. Same as him. Ayan. So, ayun. Currently, again, data analyst ako. Good morning. Nestor from QC. Currently, I'm an MIS officer sa isang NGO company, which is NGO organization or non-government organization, which is Philippine Shell Foundation. So yeah, I work for Shell. Tapos, considered ko ba sarili ko expert? Advanced probably, pero not in a sense na expert level because I can train people. I did train our team Power BI fundamentals and Power Query. So, I think if we could schedule or set up a schedule na mag-train ng lalo na yung mga zero knowledge or starting pa lang, I'll take on that. I could do that training even in person. Mas gusto ko in person para kailangan ko lang siguro funding. Ganun na lang. Pero yan, mas maganda yung medyo classroom setup para mas madali yung mag-grasp yung concept. So, yun lang.
Thank you. So, hello, good morning. Kung si Sir, expert na ako, newbie pa lang ako talaga. Sobrang fresher pa lang. So, kailangan ko yung, ni Sir, free training. So, ayun, graduate ako ng statistics sa RTU. So, freelance statistician ako ngayon. Kaya, na-introduce ako sa data. So, up until now, nag-freelance stats ako. So, kung may mga research kayo, pwede kayo lumapit sa akin for statistical data analysis, So, wala talaga ako sa Facebook group actually. Hindi ako part ng Power BI Facebook group. Kinonta ko lang si Sir sa LinkedIn kasi ngayon, in-explore ko yung data visualization side ng data analyst. Kaya, andito ako ngayon para humanap ng mga mentor actually. So, yun lang. Thank you. Hi everyone. So, I'm Jay Quijano, no? I'm currently working po sa shared services sa BGC as a BI developer senior po, no? So, I started po as analytics, matagal na po ako sa analytics, no? So, kung familiar kayo sa Excel, nagdadax naman doon talaga tayo normally, no? So, nung nag-switch ako sa Power BI, so medyo madali na lang tayo na makapag-switch. And then, puro landed ko na job, BPO, shared services, no? I'm happy with Sir Tony, no? Kasi nag-organize ng ganitong event para yung mga newbie natin or yung mga gusto matuto ay matuto kasi napakaganda ng ganitong opportunity, no, sa community. So yun lang, sa mga interested, i-reach out ko lang ako, no. Yun lang, salamat. Hello po, my name is Aldrin Camilo from Concentrix. So I'm working for almost 9 years. More on business development na kasi kami, innovation. So more on focus namin ngayon is the whole Power Platform. So and meron din po kaming initiative sa team namin na to conduct a training for the whole for Concentrix, pero I'm trying to connect din po kila Sir Tony and other MVPs na makapag-conduct din po ng training to empower all of us. Sana na hindi lang Power BI, we can also learn Power Automate, Power Apps, and also since nag-evolve na rin si Copilot, so parang maano rin natin siya, ma-experience din natin kung paano natin gagamitin ng maayos si Copilot. Hi, I'm Jobs sa Concentrix din. I'm with Talent Acquisition. Okay, mag-alala, volume hiring po yung handle ko. And masanay na kayo, yung pag sa mga malalaking company, hindi nila gagamitin yung mga templates niyo. Sabihin, may Power BI na kami. Na-launch na. Hindi naman nila gagamitin, ikaw rin gagamit. So, always have the satisfaction na I made this, I automated this, I'm using this. End goal ko is storytelling, management consultant. Yung mga business analyst dyan, you're in the right direction. Eventually, there are senior positions that we call mga desk. Literal, pangalan position desk. So, let's say HR desk. Ibig sabihin nun, ikaw yung kanang kamay na secret usually ng mga CEO, parang, di ba may mga C-level yan, mga Chief Technology Officer, Chief Operating Officer. Usually may desk yan Di ba may secretary yan, may desk yan. Parang sabihin natin, Jobs, totoo ba ito sinasabi ng finance officer natin na ito yung budget dapat natin and stuff? Tapos papakita mo, sir, mali yan. Ikaw, you can, if that's the path you're heading, learn to, what do you call this? Learn to talk to yourself a lot. Learn to public speaking. Kapalan nyo lang mukha nyo. Tapos, yung mga resumes nyo, pag nag-apply pala kayo, make it, kahit napaka-technical natin tao, make it 1 to 2 pages lang. Hindi nila babasahin yung 4 na pages na yan. Nasa talent recruitment po ako, so, ayun na. So, hi, I'm Nathan. I'm Concentrix din, kasama nitong dalawang to. So, welcome to the Concentrix recruiting booth. Malaki ang it's now the fourth largest after the acquisition. So, maraming openings, maraming recruitment bonus. Any case, all right. So, I've been working with data since high school kasi tamad ako and I discovered Excel in high school and I had fun with VBA figuring out, I can change the colors of these cells automatically. So, doon nagsimula ang lahat. Eventually got into
where I met Tony and Jobs at Sykes. And I'm noticing a pattern here. Maraming mga models na to. So I started listing it down na ano. And dun siya nagsisimula eh. Because eventually then you figure out, oh, ano yung madami, ano yung konti, ano yung outlier, ano yung weird na nag-increase ngayong buwan na to. So analytics is all going to start out from there. And my bread and butter is Excel and VBA. You automate everything without telling anybody na bakit ang bilis mo magtrabaho. So, you know, you don't let them know because yung like especially yung boss ko ngayon mahilig siya, oh, you have free time, have another project, eto pang project, oh, another data set, pakilinis nga to. So manage your bosses din sa okay. So there are a lot of new tools out there. There's so much more to learn. I may be mastering one thing, but there's 500 other things that you'll need to master to get there. So the journey continues, the learning continues, and I'm glad to be around here with like-minded people where we can learn from each other. So thank you and hope to see you guys soon then. Hello everyone. Sorry, mahihain pa talaga. So my name is Ashley. I am an account and admin officer in a software company. Sige mo. Itong mga lalaki. Hi, I'm Mai. So kasama na kita introduce. Mai and Joel Singh. So hindi po namin kamag-anak si Abby Singh kasi sa mga nakakilala. So I've been in the data analytics industry for 15 years. Pero I don't consider myself an expert kasi yung clients ko more on raw data sila. So hindi sila masyadong ma-dashboard. So puro lang kami correct ng data. So hopefully dun sa inyo, mas ma-inspire niyo yung katulad ko na nasa industry na meron namang application pero hindi lang nagagamit kasi sayang yung binabayad nila. Diba? Sayang yung binabayad nila kasi ang tool ko talaga is business objects. Pero bumili sila ng Power BI, nagpagawa sila ng dashboard, tapos ngayon nahirapan silang gamitin, gusto nilang bumalik sa business objects. So sayang lang yung ginagastos nila. Hello, good afternoon. Sorry, wala masyadong boses. I'm Joy. So I'm from Makati. Senior manager ako for test automation. Tapos, quality engineering. Yun yung gusto kong matutunan, how I could convey the right data, and then, kasi yung mga C-level, you need to report to them. So, yung parang makita nila yung need, tapos yung mga tao ko naman, they can understand what they're doing, and then yung progress nila, how they're progressing with the things na ginagawa namin. Very fascinated lang din ako sa data, tapos happy ako na to share some knowledge with yung mga tao na like-minded na loves data. Hindi kasi lahat mahilig sa data eh. So, yun lang. Thank you. Hello everyone, my name is Sherwin and dito lang ako nakatira sa Pasig and right now wala pa akong trabaho since first year college pa lang ako ng computer science. Ay, si Kuya Rem. Might as well introduce yourself. Kuya Dev. Tago nga ako ito eh. Mahirap magtago. Hi guys, I'm Rem. Andito ako kasi I wanna support Sir Tony and the community. Kasi nakaagulat din na parang ganito na ngayon yung mga yung mga attendees natin, no? Tinitiis nyo ngayon, nakatayo kayo sa inita, no? Parang organic. Oo, organic din. So, this is something na parang gusto namin mangyari sa mga communities. So, we are currently actually supporting each other. Pasensya na kasi nga medyo mainit, pero di ba? Congratulations sa lahat na papunta, di ba? Hindi to madali, sacrificing your Saturday for something like this. And I want to thank most especially yung mga yung mga data professionals na. Kasi very, very valuable yung oras nyo eh, 'di ba? And you are paving the way for the next generation of learners eh. And next generation of data professionals. So, thank you sa lahat. Thank you sa mga data pros natin. And yeah, actually I also
manage a community for career shifters if you're not a member yet. The Career Shifter Philippines. So, salary kayo ron. And of course, support nyo yung community ni Sir Tony, Power BI Philippines. And another purpose din ba't ako pumunta rito kasi I'm actually trying to convince my wife, she's my wife, to learn din data analytics, no? Kasi siya she's what I call bi-curious. Downline. So, yun yung talaga. Yun talaga yung purpose ko. Eventually, baka maano natin. So, yan. Thank you for power. So, yeah, thank you. Ikaw, gusto magsalita? Ayan. Halika na. Hello po. I'm his wife. So I'm his part-time unpaid intern ni Kuya Dev. So professionally, I'm a senior finance manager at an education startup. I started my career as an analyst before data analytics was a thing. Bahala na kayo mag-math kung kailan ako nag-start. As with yung nakarelate ako sa mga sinabi ng mga professional. As with everyone who started with analytics, Excel. And you try to learn tools, pero when you show it to your boss, parang okay, that's nice, pero lipat mo sa PowerPoint, parang ganyan. So I mean, sa akin din kasi a lot of my career is with explaining what numbers mean to people who don't understand numbers. So basically storytelling. So you explain it to your higher ups, you explain it to everyone in the company, and yun talaga yung challenge. And as someone na mas left brain than right brain, minsan yung matagal sa akin for reporting is like choosing colors, like making it look nice, ganyan. So one of the things kaya din sinasabi ng husband ko kasi I've attempted to learn like Power BI, Tableau, mga ganyan. Kasi nga, ang tagal pumili ng colors, guys. And then you have to, of course, do the other thing. Again, thank you very much, everyone. Sa mga wala sa FB group, please join the FB group. If you can join the fabric community, that will be super. And again, have a great weekend ahead. Happy Saturday. Thank you, everyone. Picture. Sorry, picture. Nalimutan ko. Pang cover photo para mapalitan yung bandila na cover photo natin. Background natin. Against the light ba kung yun yung background? Dito dapat dito. Okay. Pag ganito na lang tayo, guys.